inaasahan ng binata. Binilihan siya yung battery worth $60,000. Kung i-convert nyo po yun, it is worth 3 million pesos. Hindi pa rin naman mura yun. 3 million pesos pa rin po yun, no? Mahigit yung $60,000. Kumbaga, dahil ang mahalaga naman sa tatay niya is mabigyan siya ng sasakyan na magkaroon siya ng transportation, papasok ng school at pauwi. Ngayon, sabi ng tatay niya, ako simula bata, maagang namatay ang aking mga magulang. Kaya bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako, nagsisikap na ako para makakain, sabi niya. At ngayon nagkapamilya ako, sabi niya rito, nagsisikap ako, nagpapagod ako sa pagtatrabaho para may bigay yung pangangailangan ng pamilya niya at nung anak niya. Nag-iisa niya lang anak yun, ha? Nag-iisa niya lang anak. Tapos dinimanda pa siya. Yung binatang ito, hindi na siya bata. 21 years old na siya. Sa Amerika, pag lumagpas ng 18, dapat yung isang bata na ganong taong gulang na 18 na, hindi na dapat siya naninirahan sa puder na magulang. Kailangan nagtatrabaho na siya. Kumbaga nagse-self-sustain na siya. So itong binata na to, he is 21 years old. At sabi ng judge, you are adult. Adult ka na. Hindi ka na bata, sabi niya rito. Pero nakatira ka pa rin sa bahay ng tatay mo at pinapakain ka pa rin ng tatay mo sa edad na 21, sabi niya. Sabi niya, subukan mo kaya magtrabaho, sabi niya rito, malaman mo kung gaano kahirap kitain yung sinasabi mong $60,000 lang na ayaw mong tanggapin na worth ng sasakyan. Sabi niya, hindi mo alam kung gaano kahirap kitain itong $60,000. Pero nung matapos yung video, disappointed pa rin yung anak. Alam niyo po ba yan? Kumbaga nakita ko rito, kahit na present yung tatay sa isang pamilya, pero kung hindi niya talaga magagampanan ng kanyang tungkulin or responsibilities bilang isang ama sa kanyang anak, kumbaga ganito ang magiging resulta. Kumbaga naging masyadong mababaw ang moral ng bata, ng binata. Na kahit na mismo ang kanyang ama ay kaya niyang idemanda sa mababaw na dahilan. Kaya sinabi ng judge, nung huli, sinabi ng judge doon sa tatay, kasalanan mo. Naging kasalanan mo din, sabi niya. Kumbaga, bagamat nandyan yung tatay, kaya lang hindi siya present all the time kasi nga nagtatrabaho siya. Busy siya nagtatrabaho. Kaya hindi niya talaga nagabayan yung anak niya. So wala talaga siyang masyadong time para sa anak niya. At ganito maaaring mangyari. Once ng isang ama ay hindi niya magawa ang responsibility niya sa family niya. Kaya nga kung titingnan natin at kung pupunta po tayo, karamihan na nakakulong sa bilangguan, karamihan na nakakulong sa bilangguan, tanungin mo bakit naging silang kriminal. Karamihan sa kanila ang sagot nila, may galit sila sa tatay. Amen. Yung isa nga napanood ko, tinanggal niya pa talaga, junior siya, pero tinanggal niya yung pagka-junior niya sa galit niya sa tatay niya. Kasi nakikita niya yung tatay niya, binubugbog yung nanay niya. Galit na galit siya. At sinumpa niya, tinanggal niya mismo yung pagka-junior niya. Pinalitan niya yung pangalan niya. At ngayon talagang kriminal siya. Ganito, kasaklap, no? So, nais kong maibahagi sa bawat isa, what is the kingdom responsibility of a father? The kingdom responsibility of a father. Last time, may mga ilang bagay na po akong ibinahagi sa bawat isa o tinalakay natin. Medyo palalawakin ko po ng konti sa inyo at dadagdagan ko po ng konti. Pero hindi po ito ganun kahaba. 4 lamang po ito, no? 4 lang na ibabahagi ko po sa inyo. Kaya hingin ko po yung konting attention po ninyo. Una, the number 1 responsibility of a father, every father must be the source and the sustainer.
The word father in Hebrew is Abba, which means source or sustainer. Sabi ng Exodus chapter 34 verse 6 to 7, Then the Lord passed by in front of him and proclaimed the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, faithfulness, keeping mercy and loving kindness for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin. But he will by no means leave the guilty unpunished, visiting or avenging the iniquity, sin, guilt of the fathers upon the children and the grandchildren to the third and fourth generations, that is calling the children to account for the sins of their fathers. Kumbaga, kung titingnan po natin ang verse po na ito, that every father ay maaaring maging source ng righteousness or sin, blessing or curses. Kumbaga, hindi lamang financially, pwede maging sustainer at maging source ang isang tatay sa kanyang family. Hindi lamang yun yung source ng pagpo-provide. No po? Kumbaga, dahil maaaring mag-provide ang isang ama financially, katulad nga ng example ko kanina, kaya mag-provide ng tatay financially, pero hindi talaga siya nagiging source ng righteousness. Hindi siya nagiging source ng blessing doon sa bata. Kaya ang naging result, naging mababa pa rin ang moral ng bata. Amen? So, makikita din natin sa Exodus na ang sin ay naipapasa hanggang sa ikatlo at hanggang ikaapat na lahi ng ama. To the third and fourth generations. Kumbaga, pwedeng maipasa hindi lamang ang sin, even righteousness, into the third and fourth generation. Kaya meron tinatawag na generational curse. Amen. Kumbaga, ito ay pinagmumulan mula sa ancestors, galing sa tatay. So, maaaring maging source ang isang ama sa kanyang generation ng righteousness or sin, blessing, or curses. Kaya sa bawat ama na nakapakikinig po ng ating message, be aware sa bagay na ito. Na ang bawat ama ay merong dala-dala na third and fourth generation. Amen? Huwag niyong isipin na lahat ng ginagawa ninyo, it is a private. Para lang, kumbaga, ang effect nito ay sa inyo lang. Hindi. Ang lahat ng ginagawa ng ama, maaapektuhan lahat ng third and fourth generation sa kanya. Amen? Kaya nga po nabanggit ko po last time, na kung gusto natin malaman ang pinagmula ng problema sa isang tao, tingnan natin yung history niya mula sa kanyang ama. Kumbaga, meron ding part ang nanay, pero malaking part dito ang sa tatay. Malaking part. Kaya kung pag-aaralan po natin ang buhay ng Panginoong Jesus, hindi siya ipinanganak into the natural birth na meron siyang tatay. Amen? Kundi ipinanganak siya kay Mary na virgin. Wala siyang dugo ng tatay. Wala siyang bahagi ng tatay. Kasi maaaring mahaluan o makontaminate siya, maipasa sa kanya ang sin na pagmumulan doon sa tatay. Amen? At alam ito ng Diyos. Kaya hindi niya binigyan ng physical father si Jesus, kundi siya mismo naging father. Amen? So, ganito po kahalaga ang isang ama. Kumbaga, wag nating isipin na lahat ng ginagawa po natin, sabi ko nga, ay walang maaapektuhan.
Kumbaga, lahat ng ginagawa natin ay makakaapekto sa ating family ngayon, sa family na magiging anak ng anak mo, sa magiging family ng magiging kaapu-apuhan mo. Ganon siya, kakrusyal. Kumbaga, nagkakamali tayo na kung yung mga ginagawa natin is private, tayo lang ang tatanggap ng effect. Hindi. Tatanggap din even to the third and fourth generations. Kung ito man ay righteousness or sin, blessing or curses. Kumbaga, ang ama, ang unang-unang magiging source ng mga anak sa mga bagay na ito. Ang ama. Kaya kung papansinin po natin, kung isang ama ay lasinggero, asahan mo yung anak niya magiging lasinggero. Kung isang ama ay sugarol, asahan mo ang magiging anak niya ay sugarol. Sigurado yon. Pero kung ang ama ay magiging righteous, sigurado ang anak niya magiging righteous. Sigurado po yon. Kaya madalas, maraming tao ang nagkakaroon ng matinding struggle dito. Kahit na naging Christian na sila, nagkakaroon sila ng matinding struggle. Nga ayaw naman nilang gawin itong mga bagay na ito kasi gusto nilang sumunod sa Panginoon. Pero namimilipit sila. Hindi nila alam saan nanggagaling yung desire, saan nanggagaling yung urging na gawin ang hindi tamang ito. Hindi nila alam ito ay dumadaloy sa kanila dahil sa kanilang ama. Amen. Dahil yon ay naipasa ng ama sa kanila. Kaya nagkakaroon ng matinding struggle, karamihan, ang bawat tao. Pero wag po kayong mag-alala. Maaari naman po itong maputol. This, ang tinatawag na generational na po ito. Through repentance and renouncing, maaari naman po ito maputol. At kailangang tanggapin si Jesus. Only Jesus is the deliverer. Siya lamang ang makapagpuputol ng generation na to. Then, sa mga ama, ganun din. Kung gusto nating maging maayos, ang darating na generation, kumbaga ngayon pa lamang po, sasabihin ko po sa inyo, ang lahat ng ginagawa po ninyo, isipin nyo na ang magiging effect nito sa magiging apo ninyo at magiging anak ng apo ninyo. Kung ngayon pa lamang ay nakikita mong marumi na ang buhay mo, siguradong maipapasa mo yon into the third and fourth generation. Sigurado. Pero kung ayaw mo na, kung ayaw mong maipasa ito, madali lang din. Ipalinis natin ang buhay natin sa Panginoon. Kumbaga, linisin natin ang ating pamumuhay sa tulong ng Panginoong Yesus upang hindi natin ito maipasa and then live righteously. Amen? So, ganito kahalaga. Father must be the sustainer and the source. At depende. If you want righteousness or sin, blessing, or curses. So, ito po ang unang bagay. Pangalawa, every father must become a husband. Tulad nga ng binanggit ko noong nakaraan na ang word husband ay dalawang word na pinagsama. Ito po yung house band. House band. Ang bawat ama ay magiging tagapagbuo. Tagapagbuo ng pamilya. Dapat. Sabi ng Bible sa Hosea chapter 2 verse 14 to 16, and that is why I am going to win her back. Ang kausap po nito ng Panginoon ay ang kanyang asawa, which is the Israelites. That's why I'm going to win her back. I will lead her into the desert. I will speak tenderly to her. I will give her vineyards there.
I will make the valley of Achor disaster a door of hope. Then she will respond as she did when she was young, as she did when she came out of Egypt. On that day she will call me her On that day she will call me her husband, declares the Lord. She will no longer call me master. Sabi niya po rito, tulad ng Diyos, nais niyang maging isang husband, tagapagbuo ng pamilya sa Israel, at hindi maging isang master. Amen? Bagamat we are the servants of Christ, ang nais pa rin ng Panginoon ay maging husband natin siya. Amen? Kumbaga mga tatay, tandaan po natin, ang inyong asawa at inyong mga anak, they are not your slave. Amen? They are not slave because thinking that you are the master. But you are the husband. Amen? Sa mga tatay po, you are the husband. Ito po ang sabi ng Bible. Bagamat ginawa ng Diyos na mataas ang lalaki sa babae, mas malakas ang lalaki sa babae, at ang babae nagmula sa lalaki. Pero hindi ito nagbibigay ng karapatan para maging master ang ama sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Amen? Sabi ng Bible in 1 Peter chapter 3 verse 5 to 7, for this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her Lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as a heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Even Sarah, sabi niya po rito, submitted to Abraham and called him Lord. Hindi po ibig sabihin po ay master. Amen? Na siya, kumbaga hindi po ibig sabihin na tinawag siyang Lord, ay siya na yung master sa asawa niya. Kundi sabi ng Bible, ang asawa na babae ay ituring parang kanyang anak na babae. Sabi niya rito, obeyed Abraham and called him her Lord, you are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Sabi niya po rito, and husbands, considerate your wives as you live with her, treat her with respect as the weaker vessel. Ang sabi po ng Biblia. Ngayon, makikita po natin ang promise. Merong promise dito ang Panginoon para sa mga asawang babae. Amen? Kaya talagang hindi talaga pwedeng maging mabagsik yung tatay doon sa asawa. Kasi merong promise si Lord dito. Ang sabi niya rito, ang promise niya para sa mga asawang babae, kung sila man ay ma-mistreat o hindi sila ma-respect, o kapag ka ang babae ay masaktan, ang sabi rito, ang pangako ng Diyos, mahihinder ang prayer ng lalaki. Amen? And this is the promise of God para sa mga babae. Kumbaga, ang ibig sabihin, mapipigilan ng isang ina ang panalangin ng ama. Protection ito ng Panginoon para sa mga babae. So, sa mga ama, be a husband, a father who gather his own household. Na kung saan siya yung humahawak, nagbaband, nagpapanatili, nagbubuo, at nagpapasama-sama sa kanyang pamilya. Ito ang isang responsibility ng father. Amen.
Tulad nga na sinabi ni Joshua sa chapter 24 verse 15, "But as for me and my household, we will serve the Lord." Amen. Dadalhin niya, isasama niya ang kanyang family in serving the Lord. Pangatlo, sabi ko po sa inyo, mabilis lamang po ito. Pangatlo, every father must become the head. Maging ulo. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 23, "For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior." As the head of the family, ang ibig sabihin po dito ng Panginoon, na ang ina ay sakop ng ama. Ang ina ay sakop ng ama. Tulad na ang iglesia ay sakop ni Kristo. Kaya nagkakamali po kayo na kung ang ina ang sumasakop sa ama. Hindi po ganon. Ang sabi ng Biblia, ang ama, sakop niya ang ina. Kumbaga, bilang asawang babae in the kingdom of God, ang babae ay dapat nagpapasakop sa asawa niyang lalaki. Kaya ang utos ng Panginoon sa mga babae, ang sabi niya po rito sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24, "Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything." Sabihin nyo nga po, in everything. Sa mga babae, in everything. Sabihin po ninyo. Sa lahat ng bagay, kailangan po ninyong mag-submit sa inyong mga asawa. Ang sinabi po ng Bible. Kumbaga, pahapyaw po ito. Kumbaga, ang standard ng Panginoon para sa isang pamilya, hindi ang babae ang ulo, ang lalaki ang ulo. The father must be the head ng isang family. So, every wives must submit to their husbands in everything. Sabi po ito ng Bible. In everything. So, kailangan talaga ninyong i-let loose anumang pinanghahawakan ninyong karapatan sa tahanan. Let loose. Kasi, tinalaga ng Diyos ang ama bilang head. Amen. At ang babae ay kailangang magpasakop. Ngayon, gaano po ito kaimportante? Inilagay ng Diyos ang responsibility sa lalaki para sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, ano man ang mangyari sa pamilya, ang lalaki ang haharap sa Panginoon para managot. Ang lalaki. Because he is the head. Kaya ganito siya kaimportante. Ang lalaki ang mananagot sa harapan ng Panginoon pagdating sa pamilya. Hindi ang babae. So it's up sa mga tatay kung ibibigay niya ang authority sa babae at hindi niya gagampanan na maging head, siya pa rin ang haharap sa Panginoon pagdating sa pamilya. He is the responsible for his family. Hindi tatanungin ng Diyos ang ina. Ang tatay ang tatanungin niya. Kaya nga ang Panginoon, as a head, para sa kanyang asawang babae, merong ibinigay na specific word ang Diyos. Ang sabi niya rito sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 29, sabi niya rito, "Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy,
cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. The work of the husband to his wife is to love her, to teach her, to wash her by the washing with water through the Word of God. Ayusin ng babae at alagaan ito na tulad ng kanyang katawan. This is the work of the husband to his wife. Kailangan niyang mahalin siya, turuan siya, linisin siya, ayusan siya, at alagaan siya. Amen. At ang isa pang mahalaga rito na sinabi ng Panginoong Hesus, and gave himself up for her. Kumbaga, isinuko ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili para sa kanyang asawa to save her. Amen? At ganun din ang inaasahan ng Panginoon. Isisuko ng lalaki ang kanyang sarili sa asawa niyang babae. Hindi yung magpa-under, kundi isusuko, give himself. Kumbaga, ang sabi ng Bible, kapag ang isang babae at ang isang lalaki ay pinagsama, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Amen? Kundi iisa. Ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse 30, for we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. One flesh, sabi niya rito. Ibig sabihin, wala na dapat sariling buhay yung lalaki, pati yung babae. Wala na silang magkaibang buhay. Amen? Kasi, hindi na sila separado. Hindi na sila dalawa, kundi sila ay iisa. So, kailangan talagang isuko ng lalaki ang buhay niya doon sa babae, at ang babae, isuko niya ang kanyang sarili doon sa lalaki, so that they may become one. Kung walang magiging pagsuko, amen, at magkakaroon sila ng sarili nilang kagustuhan, hindi talaga magiging maayos ang family. Kaya kung ano man ang magiging buhay ng isa, ay ganun din dapat ang magiging buhay ng isa. Amen? So, sa mga gustong mag-asawa, see to it na gusto ninyo yung pupuntahan niya. Amen? Kumbaga, isang requirements, bigyan ko po kayo ng isang requirements o isang bagay sa mga babae na gusto mag-asawa, sa mga lalaki na gusto mag-asawa. Bago kayo mag-asawa, see to it. Tanungin ninyo yung lalaki kung saan siya pupunta. Kung anong pupuntahan niya. Kasi kung anong pupuntahan niya, he is the head. Doon ka rin mapupunta. Ngayon, handa ka bang makasama siya doon sa pupuntahan niya? Amen? So mag-isip po kayo. Kumbaga, kung pupunta siya kay Lord, kung dadalhin ka niya kay Lord, handa ka bang sumunod sa Kanya? Handa ka bang suportahan siya? Kung dadalhin ka niya sa kapariwaraan, handa ka ba? So, hindi po simple ang pag-aasawa. So, ito pong bagay, this is a tip. Kung gusto po ninyo mag-asawa, see to it, alam ninyo ang magiging buhay ninyo doon sa asawa ninyo. Kasi, hindi na kayo magkakaroon ng dalawang magkaibang buhay, kundi kayo ay magkakaroon ng isang buhay. Amen? Kailangan ng pagsuko. Gave himself up for her. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. So as the head,
of the family, ang ama ang haharap sa Panginoon. As the head, kumbaga ito naman, as the head for his children, ito naman ang responsibility ng ama para sa kanyang mga anak. Ang sabi niya rito sa Proverbs 22, verse 6, train up the child the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Ang sabi ng Bible. Alam niyo po ba ibig sabihin ng train? Train up the child. Ano niyo po ba ibig sabihin ng train? Ang ibig sabihin mo ng train, nakakita na po ba kayo ng tren? Yung tren, yung mahaba. Minsan iniisip natin, yung mahabang yun yung pinaka-tren. Alam niyo po yung pinaka-tren talaga doon, yung ulo lamang. At yung mga nakasabit sa likod niya, nakasunod, ay tinatawag na bagon. Ang pinaka-ulo lamang, ang tinatawag doon na tren. So, ngayon, kung pagmamasdan natin kung paano umaandar yung tren, dala-dala niya ang lahat ng bagon sa likod niya at kung saan siya pumunta, doon din sumusunod yung bagon. At ito ang ibig sabihin ng train. Na bilang isang head ng family, ang ama ang nangunguna. At nasa likod niya ang asawa at ang kanyang mga anak. At kung saan siya pumunta, nandoon dapat ang kanyang pamilya. Amen. At kung yung asawa mo at ang mga anak mo ay hindi makakapunta sa pinupuntahan mo, ibig sabihin, mali ang napupuntahan mo. Kasi hindi mo sila maisama. Amen. Ibig sabihin, kayo po ba, kaya niyo po bang dalin ang mga anak ninyo sa sugalan? Hindi. Amen. So, mali ang pinupuntahan ninyo. This is what is training all about. Ikaw ang nangunguna sa kung saan mo dadalin ang family mo. At kung hindi mo sila madala doon, ibig sabihin, may mali sa track mo. Amen? Nakukuha niyo po ba? Merong mali pag hindi mo sila madala. Supposed to be, dala-dala mo sila lahat sa likod. At nakapupunta sila sa pupuntahan mo. Because you are the head. So, dito karamihan nagkakamali ang ama sa pagtitrain ng anak. Sinasabi nila sa kanilang mga anak, huwag mo akong gayahin. O baga, huwag mo gawin yan, pero ginagawa ng ama. Amen? Hindi yon training. Hindi yon ang training. Baga, sinasabi mo na anak, huwag kang magbisyo, huwag mo akong tularan. Maling-mali po yon. Hindi yon training. Hindi yon ang training sa anak. Kumbaga, ang iba naman sinasabi, sige, pumunta ka sa church. Magsimba ka. Nang sa ganon, medyo bumait-bait ka naman. Amen? Tapos yung tatay nandun sa sugalan, nandun lang sa bahay, nagiinuman. Hindi man siya pupunta ng church. Maling-mali po ito. Supposed to be, ang tatay mismo ang magbibit-bit ng kanyang mga anak at kanyang family sa church. Kung gusto niya talagang mapunta sa church ang kanyang family, ang mga ama mismo ang magbibit-bit. Because he is the head. Kumbaga, kung gusto niyang pumunta ang kanyang anak sa church, kailangan siya mismo ang magdadala sa anak niya sa church. Amen? At kung gusto niyang umayos ang buhay ng kanyang magiging anak, kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Because he is the head. At ganito ang responsibility ng isang ama sa tahanan.
Kumbaga, hindi natin maititrain ang mga anak sa pamamagitan ng salita lamang. Kailangan po ninyong pangunahan na gawin at ipakita bilang kayo ang mga ulo ng pamilya. Amen? Every father must become the head. Siya ang maging ulo, tagapanguna. Pang-apat, dito po sa pang-apat ko, nangangailangan ako ng 4 na tao. Meron akong illustration. Sino pong gusto mag-volunteer? 2 lalaki, 2 babae. Sige, okay, may dito. Punta kayo rito. Ang pang-apat ko, sabi niya rito, every father must become the foundation of the family. Sige, punta kayo dito. Magiging artista na kayo niya. Kita kayo sa live. Dito. 2 babae. Dito. Mga babae. Sige, tara. Si Chanel. Dito. Si Ate Chanel. Ay, si Jaden na lang. Yan. Si Jaden. Okay. Sige, dito sila sa harap. Dito sa harap. Okay, mahiya. Tayo-tayo lang naman dito. Hindi man tayo nakikita dyan. So, yung pang-apat, sabi niya rito, every father must become the foundation of the family. Merong kasabihan ng mga Pilipino na ang tatay ay isang haligi ng tahanan. Ngunit hindi lamang isang haligi, no po? Ngunit, kumbaga, as the head, ang tatay, hindi ibig sabihin siya yung top. Amen? Kundi ang isang ama ay dapat maging isang matibay na pundasyon ng pamilya. So, ito po yung mga volunteer natin. I-illustrate ko po sa inyo how important na ang isang ama ay dapat siya ang maging pundasyon. Sige po. Bali, si Kuya Joshua, sige, harap kayo sa akin. Yan, si Kuya Joshua, sige, dito si Kuya Joshua. Tapos dito si Kuya Aris. Dito si Kuya Aris. Yan. Dito pala si Ate Chanel. Bago ni Kuya Aris. Tapos si Jaden dito sa gitna. Tapos gawa kayo ng pila. Pila kayo. Ganon kayo. Hindi. Paharap doon. Paharap doon. Yan. Pero si Joshua, hindi muna siya kasama. Bali ito mo. Sige, mag-compress kayo ng konti. Compress kayo ng konti. Yan. Ngayon, kapag ang isang lalaki, siya yung naging top at hindi siya yung naging pundasyon, kapag tinulak natin ang lalaki, kaya ba siyang sapuhin ng anak at ng nanay? Hindi siya kayang sapuhin. Amen? O kahit sabihin natin, sige, hawakan mo rito. Hawakan mo siya rito. Okay, 2 kamay. Pag tinulak ko siya, kaya pa rin ba talaga? Hindi. Hindi nila kayang suportahan. Amen? So, palitan natin yung arrangement. Dito si Kuya Aris at dito si Kuya Joshua sa likod. Tapos, hawakan ninyo ulit sa likod. Yan. Ngayon, pag tinulak ko si... huwag ka na magpatulak. Pag tinulak natin, kumbaga si Jaden, sabi natin bumagsak si Jaden, yung anak, bumagsak yung ina, nandyan yung tatay para suportahan. Amen? Amen? So nakita niyo po yung illustration. Sige po, marami pong salamat sa ating mga artista. Amen? So ito po yung illustration. Kung gaano kahalaga maging isang foundation ng ama. Kahit na siya yung head, hindi siya yung top. Amen? Hindi siya yung top. Kumbaga siya yung nagdadala ng buong family dapat. So, in this illustration, makikita natin kung gaano kahalaga ang ama bilang isang pundasyon. Kumbaga siya yung humahawak ng buong pamilya. Amen? At si Jesus ang nasa likod niya. Bumagsak man ang anak, ang ina, nandun pa rin yung tatay. Pero kung yung ama ay nasa hunan, pag bumagsak siya, hindi siya kayang suportahan ng nanay
at ng anak, hindi siya kayang suportahan. Amen? So, ang mangyayari, talagang mawawasak ang pamilya. Kaya kailangan ang isang ama, siya ang susuport doon sa nanay at susuport doon sa anak as a foundation. Baga, kaya lang ang nakalulungkot dito sa karamihang sitwasyon ng pamilya, ang sitwasyon ng karamihang pamilya ay yung unang illustration. No? Na karamihan ng pamilya, maraming anak ang nagsasuffer. Dahil sila yung bumubuhat sa pamilya. Nagdadala. Once na magkaroon ng misunderstanding o once na magkaroon ng conflict, broken relationship, ang ama at ang ina, sigurado ang magdadala nun yung anak at hindi niya kakayanin. So, dapat ang ama ang maging pundasyon, hindi ang maging anak. Amen? Hindi ang anak. Kumbaga, nangyayari ito dahil sa kawalang matibay na relasyon ng ama sa Diyos. This is the secret. Nagkakaroon ng isang matibay na pundasyon kapag ang ama ay nasa Panginoon. Kumbaga, hindi siya madaling mabuwal. Kasi kapag alam ni Satan ito, alam niyo po ba? Alam ni Satan ang susi para wasakin ng pamilya. Alam niya. Titirahin niya lang yung tatay. Kasi once na yung pundasyon mawasak, wasak na ang buong pamilya. Alam ni Satan ito. Kaya nga lahat ng attack, sabi ko nga last time, nasa tatay. Sugal, alak, bisyo, droga, lahat yan nakadirekta sa tatay. Kasi once na masira yung tatay, sira na ang pamilya. At madali na silang mabuwal. So, ganito napakahalaga ang bawat ama, that they must have a strong relationship to God. At kailangan they are matured spiritually para maging isa silang talagang matibay na pundasyon. Amen? Para maging isang matibay na pundasyon, ang isang ama, kailangan niya ng malalim na relasyon sa Diyos. Kailangan niya, he is a matured enough spiritually. So, anumang dumating sa kanila, they can overcome. Amen? Sabi nga ng Bible, in 1 John chapter 2, verse 13, I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. Supposed to be, ang ama, the father, ay kilala nila ang Diyos. Every father must know Him who is from the beginning. So, ito po ang sabi ng Biblia. At isa pang paalala po, sabi po ng Bible, in 1 John chapter 2, verse 3 to 6, sasabi niya rin, we know that we have come to know Him if we keep His command. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ito po ang nagsasabi na kung talagang nakikilala ng Ama ang Panginoon, kung siya ay sumusunod sa salita ng Panginoon at namumuhay katulad ni Kristo. Amen. At ito ang magiging matibay na pundasyon. Amen po. Para po sa ating mga ama. At ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 9 to 11,
anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. Ito po, makikita natin na napakaliwanag na kung paano masasabi, katulad nga po na sinabi ko, na kung paano talaga ang Ama ay nakakakilala sa Diyos, ay kung ito ay susunod sa Panginoon at mamumuhay katulad ni Kristo. At sabi niya rito sa 1 John chapter 2 verse 9 to 12, kumbaga, dito naman makikita mo na kung ang isang ama ay hindi talaga nakasusunod sa Panginoon if meron siyang hate. Amen? Pag meron siyang hate. Sabi niya rito, he who hates his brother or sister. Kumbaga, kung inuutos ng Diyos para sa mga kapatid na mahalin ang iglesia, mas higit ninyo na dapat mahalin ang tahanan ninyo. Dahil ito ang katunayan ng pagpapakita ng malalim na pundasyon ng Ama sa Diyos sa kung papaano niya minamahal ang kanyang pamilya. Amen? So in my closing, bilis lang po, no? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 1, sabi niya po rito, verse 1 hanggang 7, kung may reklamo ang sino man sa inyo, ito po, it is a reminder. Reminder po ito para sa bawat ama. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa, Kristiyano, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi Kristiyano? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang kanyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ang iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan na magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harap pa naman ng mga hindi mananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Kumbaga, in this verse, is mas also applicable at mas higit na isinasagawa sa loob ng tahanan. Alam niyo po ba yan? Lalo na kung ang bawat miyembro ng tahanan ay nakakakilala sa Diyos. Ang sabi niya rito, kung meron mang dispute or misunderstanding sa loob ng tahanan, hindi na kailangang lumabas ito. Dahil once na lumabas ito, you are already defeated. Ang sabi ng Bible in verse 7. You are already defeated. Kapag hindi naayos sa loob ng pamilya, kapag ito ay lumabas, you are already defeated. Ang sabi po yun ng Bible. So kailangan, if there any dispute or misunderstanding sa loob ng tahanan, ay kailangan sa loob ng tahanan ay maayos din ito. Amen? Dahil ikababagsak daw ang isang pamilya, was na ito ay lumabas na. Nawa, kumbaga, ang aking dalangin sa bawat isa po
na ama. Kumbaga, ganito po kayo kahalaga sa harapan ng Panginoon. At ganito kahalaga ang responsibility ng ama sa kanyang tahanan. So, kailangan natin talagang i-restore. Kumbaga, kung gusto po ninyong ma-restore ang family ninyo, kailangan magmula sa inyo. So, mag-worship tayo and let the Lord minister sa bawat isa. Sa bawat ama, kung gusto niyo po ninyo maging maayos ang family ninyo, hayaan ninyo na ipaayos din po ninyo ang inyong sarili sa Panginoon, ang puso ninyo sa hapong pong ito. At sa mga anak at ina, pray for your father, pray for your husband. Kung gusto nating ma-restore ang family. Kumbaga, ang nais nga natin sa church na ito, that every house must become a house of prayer. A spiritual powerhouse ang bawat tahanan ng bawat isa sa atin. So let us pray for every fathers. Pray, pag-pray po ninyo ang sarili ninyo that the Lord guide you to become a head, to become a father, to become a husband sa inyong mga pamilya. At sa mga anak, sa mga asawa, pray for your father and pray for your husband. Na katagpuin din sila ng Panginoon. Sige po, tumayo tayong lahat. Habang inaawit natin to, let the Lord minister you. Mag-pray po kayo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.